Mga Karaos, good morning po. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Biyernes ngayon, January 10. Ito, another day and another vlog. Bali, kanina nga po pala kakatapos lang ng meeting namin ng mga kasama natin doon sa Anyana. Yan, medyo may kailangan pa po sila ron. Papadeliver tayo ng PVC pipe na 3/4 para sa abang po ng dalawang aircon natin. Tsaka additional na metal paring. Kailangan din natin na solvent pipe doon at tsaka epoxy A and B. So doon po mga ka-row house, medyo hindi nyo na ako nakikita nagpe-purchase doon. Direct na ako sa hardware. Bali yung hardware na po yung magde-deliver doon. Then minsan naman po nagbibigay na ako ng pera doon sa tropa. Para kung may kailangan silang agarang maliliit na materyales na pwede po nilang bilhin doon sa labas lang ng Anyana, mabibili po kagad nila. Tapos mga ka-rows, ito update tayo sa mga ongoing project natin dito sa Phase 4. Yan, may tatlong ongoing tayo dyan na ginagawa. Isa sa Phase 1, isa sa Phase 3. Then mamayang hapon po, everyday routine natin, pinapractice natin na lagi tayong makapunta sa Anyana para makapagbigay ng update dun araw-araw. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Biyernes, simula umaga hanggang hapon. Yan, enjoy watching po. Let's go! Yan, tara! Ayan mga Karaos, good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner ng mga nagpapagawa ngayon. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Dito muna tayo pupunta sa hardware. Yan, marami na po tayong utang dito na dapat bayaran. Kagaya nga ng sabi ko kanina, yan, itinatawag ko lang po lahat ng mga delivery natin. Tapos iipunin natin, then babayaran. Opya. Tayo. Tewing, good morning. Bayad ako. Morning. Morning, te. Salamat ha. Ano na ako. Thank you. Tawag na lang ako. Sige. Okay na tayo rito. Napakadaming resibo nung binayaran natin ng kapal. Kasama na dyan sa Anyana at saka yung mga ongoing project natin dito sa Lumina. Tara. Dito na po tayo sa Phase 4. So dito muna tayo unang pumunta kasi yung hardware na pinintahan ko kanina, yung pinagbayaran ko ng mga materialis, malapit dito yun. So pag nagpupunta ako doon, diretso na rito. Good morning muna kay Kuya Rigor. Good morning po Kuya Rigor. Good morning boss. Yun, top coat na pala to. Ito yung mga pintuan, no, Kuya. Dito sa TV console. Yan, kulay gray po siya. Yan, may pagka dark gray. Inalintulad namin yung kulay ng pintura doon po sa doon po sa wall fluted panel. Bali yung pintura po pala na yan, kami na po nagtimpla niyan. Anong kulay niyan Kuya? QDE white and gray QDE gray. Hindi muna yung pintura niya QDE white na hinaluan natin ng tinting color black. Yan, alam niyo yung pinakamaliit na tinting color. Hinalo namin sa 2 litrong puti. Yan po yung resulta. So kami na po yung nagtimpla kasi kami yung nag-adjust dun sa sa wall fluted panel. Yun yung reference namin. So okay lang naman po to kasi unti lang naman yung dumadaan dito, kaya dito na po siya gumawa. Wala naman po masyadong nadaan dito. Tsaka hindi naman po siya nagtatagal dito. Mamayang tanghali sa loob na. Okay, nagre-request na nga po pala sa akin sila ng pull out. So mamayang hapon magtatanggal na po kami dito ng gamit. Ayan, kulay black nga din po pala yung pintura ng ating steel door. So steel door po siya. Then yung door jamb nya agawa rin po sa bakal. Yan. May mga nagtatanong sa amin kung ano yung matibay daw na pintuan. So kung sa tibay, steel door, di ba? Tapos pwede rin naman na solid. Meron din PVC, may aluminum. So depende po yan. Pero marami silang disadvantage. Sa pintuan, pwede siyang kalawangin pag hindi mo masyadong naalagaan. Tapos yung ganito kasing klaseng pintuan, kapag po siya nadiinan, na disgrasya pong matukuran siya, pwede po siyang lumubog. So mahirap po remedyohan to. Ang tanging paraan lang puro masilya. Sa pintuan naman, inaalay. Pagka PVC na ginamit, hindi matibay. Pero may mga advantages. Hindi mo na siya pipinturahan, madali na. So aluminum naman, so may po siya, malakas po siya mag-stain. Pero lahat naman po yan
Kung i-maintain nyo at iingatan, so maganda siya. Diba? Kailangan pa rin maintenance at ang alagaan, iingatan. Master Dindo. Master Dindo, good morning! Ay, good morning, sir! Yeah, good morning. Kaya yung sticker na ikaw na bahala. As in, ano na lahat. Ano ba? Ano ba tayo dito para dito? Para... ano bang gang yan? Tugang. Tugang? Magdadala ako. Meron dyan mga wanggang. Oh, yeah. Nakakita ko wanggang. Papalitan natin tugang. Oo. Pintuan. So, ito rin. Gawa po to sa solid. Pero lahat naman po ng pintuan, depende kung applicable dun sa area. Magaya nito, naka-burning. Kung maglalagay tayo ng steel door, parang doble ang bigat niya kaysa sa solid door. So, mas mabigat siya. So, hindi na applicable na steel door ilagay dito. Kung ano naman, kung PVC door ang ilalagay dito, masyado naman po siyang magaan. Saka hindi rin po advisable na PVC door to sa burning. Maganda talaga, solid door, may dating. May dating siya. Saka matibay din, di ba? Aalagaan lang. Yan, aalagaan. Tapos dito, aluminum din talaga yung nilalagay namin. Kasi kung ang lalagay natin dyan, solid door, prone po siya sa basa. No, kahit sabihin na natin naka-varnish, mas maganda pa rin po isa aluminum. Pero conforme naman. Kasi ito kasi, malapit na sa shower area yung pagitan ng pinto. Kaya hindi advisable dito na gumamit ng solid. Pero kung medyo malayo-layo yung solid door dun sa shower area, pwede yan. Pero yung ano ngayon, yung mga PVC door, bihira na po gamitin yun. Hindi na masyadong ginagamit. Yan, nagre-request na po sila rito ng full out. Tapos sa Martes or Miyerkules ata, per installation na tayo. Yung mga wall floated panel, install na yan. Tubular WPC, install na yan. Tapos Monday, schedule na po namin to sa lahat ng aluminum. So kailangan talaga as in malinis na. Yan, super linis na po talaga. Para wala na pong masyadong babalikan. Babalikan man, konting retouching lang. Pero makasama ko lang yung mga taas na outlet. Sige. Kaayaw sa Wala pa ba dito, kuya? Nasa akin, no? Nasa akin lahat. Okay. Request na rin nila yung yung takip ng outlet dito. Tsaka mga switches. Yan. So sa trabaho talaga may mag-partner. Yan silang dalawa. Yan, napinturahan na nga pala yan. Silang dalawa po yung mag-partner dito. Kung maaari nga lang hindi na maghiwalay ang dalawa na yan. Pero ganun talaga sa trabaho. Maghiwalay talaga sila. Kasi after dito si Kuya Rigor dadali na namin sa Anyana. Tapos si Kuya Dindo naman, marami kasing skill din to si Kuya Dindo. Pwede siyang electrical yung ginagawa ni Kuya Boy. Pero syempre, kung saan magaling yung isang tao, yung gumagawa, doon natin siya nilalagay. Kung saan siya expert, di ba? So doon po natin, para yung kakalabasan ng trabaho, yung tinatrabaho niya, edi maganda yung quality. Mamaya, pull out kami rito. Sana magpagawa si sir ng salamin dito, malaki. Para lalong gumanda. Pero yung mga pader na yan, magkakaroon ng buhay yan kapag natapos na kakaroon na po siya ng dating. Doon na pumapasok yung parang pinaka-interior design niya. Simple pero elegante, di ba? Ano na kasi to itong floor area na to, 22 square meter. So, nandito na lahat. Dining table, kitchen, living space. Ayan, isahan na. Okay, nandito naman tayo sa ating ongoing project dito sa Phase 4, yung pinakabago. Ayan, may poste na po siya. Single gate, 3 poste. May kapirasong wall cladding dito sa may tabi po na meter base at saka rito yung wall cladding. Ayan, marami na rin akong naipaliwanag sa renovation nito na nakaraan. Ayan, tapos kaya marami na rin po tayong binayaran dun sa hardware dahil may mga materialis na kami dyan. Ayun, puro mga tubular na bakal po yan. Hanggang sa mabuo po yung bubong sa likod at may konting framing dito. And tapos may side by side po yung yung bracing niya ng bubong. Tapos may mga metal paring na rin po kami ron. Ang wala pa rito yung gamit sa partition. Yan, pero may mga na ho kami rito.
may mga stock na kami ng mga pintuan, yung mga solid door tsaka hamba nandun sa bodega pagka kinakailangan. So nag-adjust na rin po ako sa transition sa pagpe-purchase dahil may bodega naman, para pag ora mismong kailangan, kasi minsan natataon na masama yung panahon, hindi mabili, hindi natin mabili sa sa bilihan kasi mababasa siya. So at least nandito na. Ayan, bati muna tayo. Bali ngayong araw po na to, mababawasan po tong graba. Tapos yung mga lupa, kaya meron pa dyan dahil nagbabalik po kami ng konting lupa po dun sa mga nakukayan. Kuya Doming, good morning po Kuya Doming. Si Badong nandito. Dong, good morning. Absent pala si Ricky kahapon, absent. Hanggang ngayon absent, kaya si Badong dito muna. Pero may update tayo dun dahil nandun si Kuya Boy, tinatapos yung electrical. Ang finish po pala nito Kuya Doming, naka-tiles, naka-tiles po siya. Pero kung kinakailangan na, pwede naman natin dalhin na rito. Yung advantage din po kasi sa mga poste ko naka-tiles, kahit hindi mo na po palitadahin yung harapan, yan, sinisinsilan po ng konti. Mark, good morning Mark. Good morning. Yan, bali poste, assemble. Tapos tatapusin yung mga rito, steel matting. Yan, tatapusin natin. Tapos ito, meron na po tayong nakaabang na dowels kasi may partition po tayo rito. Ito yung pinaka-orientation nitong back extension. May TNB. Yan, kaya, ayan, ayos na po. Pag makakita kayo ng ganito, yan, natural lang to sa renovation. Pero pinaputol pa naman po kasi namin yan. Para hindi po siya hindi po siya madumihan, mapasukan at hindi mabarahan. Yan, tinutupi lang yan. Tapos kapag kailangan na pong putulin dahil pure for finishing na, putulin na lang. Nagdagdag pa kami ng rito, ng lupa. Yan, nandito na po yung sa kitchen, tapos mapupunta yung sa ref, tapos doon yung cooktop, yan, bar counter. Yan, bago mag gravel bedding, pinabubusan natin ng tubig para sumiksik pa. Tapos mamayang hapon bago mag-uwian, i-segregate na po nila to. Yan, konti na lang naman yung dito, materials. Madali na pong i-segregate para malinis-linis na. Yan, i-demolish pa po kami dyan. For schedule na lang to. Okay, dito tayo sa isa pang project natin na row house. Uy, may sticker na kagad ng gas, oh. Hindi pa tapos yung bahay. Ayan na. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Ayan si Kuya Boy. Yan, bali tatapusin ni Kuya Boy yung mga electrical dito dahil meron pa pong mga outlet, pero halos okay na yun sa taas. Yan, tapos yung mga ginawa ni Badong dito, ayan, ginawa niya halos tinibag na po yung kailangan tibagin para dire-diretso na. Sige Kuya Boy, diretso mo na po yan. Yan na. Yan, nakita ko dun sa bubong, double check ko kung nagawa ni Badong yung pinagagawa natin kahapon. Yan na. Ito nga po palang malunggay, mga karonas. Pag may bubong na to, tapos yan may gutter na. Malakas din po itong makakalawang po ng bubong, makabulok ng bubong. Kapag naglagas yan, lagi ko na sinasabi sa mga video ko yan na kapag may lagpas lagpas puno, lagpas halaman sa bubong, mas maganda po putulin na. Matakaw sa matakaw sa maintenance. Pero yung naman namin dito, materials, makakapal at saka stainless yung gutter. Dito na tayo sa bubong. Ayan, malinis na. Ayan, nilinis na ni Badong. Pero marami pa kasing gagawin dito, kaya hindi lang ito yung gagawin na paglilinis pa. So may may gagawin pang linis uli, kagaya ng mga nakita nyo doon sa video ko nung kahapon o nakaraang araw, nung kaming dalawa ni Kuya Dindo yun nandun sa bubong. Yan, malinis dapat talaga para yung pintura pagka in-apply natin, kapit na kapit at hindi masasayang. Kahapon may puno pa ng papaya rito. Ayan, wala na, pinutol na, pero yung pagkakaputol dyan lang, tutubo uli yan. Okay, so ito yung pinagawa natin. Ang pinaayos natin yung nito, yung palitada nito. Isang importanteng bagay din po na kapag naglalagay tayo ng mga flashing tsaka mga capping sa firewall, kailangan maayos yung pagkakapalitada para pag nilagay po yung taklob, wala po siyang umbok, walang ampaw, kapit na kapit. Yan, gaya nito.
Ayan oh. May ano siya, hindi siya totally naka-fit. Kailangan fit na fit siya pagka kinabit para walang nagkakaroon ng siwang. Ayan na, pagka ikinabit. So dyan naman sa mga magkabila na yan, kasama sa repair and maintenance namin yan dito, na inaayos namin to pagka nagpapa-overall paint si client. Ayan na. Ganda pa rin po na pinadadamay lagi yung bubong. Lagi niyang tatandaan niya pag nagpapagawa kayo sa baba, ipadamay niyo yung sa taas. Importante yan kasi para malaman unang-una para malaman natin yung condition ng bubong, kung may dapat ayusin, dapat baklasin, diba? Gaya rito, mali yung pagkakakabit ng bubong, dapat ito pong part na to nasa ilalim. Yan, kaya nagkakaroon ng ganyan. Ayan, nasa ilalim. Magsisilbing stopper na rin po kasi yan, kaya dapat nasa ilalim yan, pero napunta sa ibabaw. Pero naman ako nakikita ang bubong dito na halos maayos yung pagkakabit. Alright, okay na tayo rito. Pupuntahan ko nga pala si Louie doon sa ginagawa niya sa TNB sa phase 3. Hindi ko pa siya napupuntahan doon, pero tuloy-tuloy naman yung trabaho niya. Phase 6. Yan, dyan tayo nakakuha ng bagong project ngayong taon 2025. So may ilan lang matapos dito sa mga extension project natin. Proceed na po tayo rin. Sarap naman ang weather dito. Punta nga pala muna ako ulit dun sa ano, binilang ko ng buko kahapon. Yan, inom ulit tayo. Ganda pa rin na nakakainom ng buko, kahit hindi naman siguro araw-araw, kahit paminsan-minsan. Ganda pa rin. Sarap ng weather, sarap sa bubong. Tara, buko tayo dyan, buko. Sarap. Let's go. Daanan ko muna si Louie rito. Opya. Morning, Louie. Teka lang. Ano ba to? Ito? Ayan. Mahilig ka yata magkape, we. Masyadong magugulitin si Louie. Good morning, Louie. Good morning. Ito na nga po pala yung nagagawa rito. Ayan, ilaw. Ayun. Ayan. Ayan. Makikita nyo yung ano na yun, yung tawag dito, yung wall accent nya. Yung kulay brown. Nasa ano po yata yan? Nasa 80, no? 80 mahigit? 90. 90, yeah, 90. Standard po na sukat ng ano po yan, ng shower enclosure. Yan, tapos dito 60-60 na lang. 60 sa vanity, 60 sa water closet. Pero nag-aalangan pa si client owner dito, si ma'am, kung palalagay niya ng shower enclosure na gawa po sa glass and aluminum. So pwede naman po kasi ang curtain, pero mas maano po yan, mas madaling makagalaw po dyan dahil dito sa pagkaka-extension po nito. Yan, yun na po yung update dito sa ginagawa niya. Kapit nang matapos yun sa wall. Natapos yun sa wall, pwede ng framing para sa ceiling. Yan. Yan, punta muna tayo ng hardware. Yan, babalik po tayo ng phase 4 kasi may pinakukuha rin po si Kuya Dinda sa akin yung mga cover po ng switches and outlet. Tara. Nakalimutan ko, ako pala magsusundo kay Chanel ngayon dito sa school. Ayan, saglitin ko muna to. Hello, tayo. Ako magsusundo sa'yo ngayon, di ba? Cry ka na? Kala mo wala magsusundo, no? Kaso nga lang, dito tayo ha. Dito ka, Chanel. Ayan. Yung bag mo, akin eh. Baka matumpa yan. Hindi yan, akong bahala. Awa ka ni daddy yan. Nasa school nga po pala tayo. Nakalimutan ko, recognition nga po pala ni Aki ngayon. Yan, tayo po yung a-attend. Si Mrs. susunod na lang po siya rito. Ano, tapos na? Hindi pa?
natin manggaling dun sa school, binalikan natin si Louie rito. Kasi parang magkukulang po yung tiles na binili natin. Sinama mo na yung sa flooring. Yan na rin kasi yung gagamitin eh. Ayun sa after yung apat. May apat na pang-axle. Dito sa flooring. Yan dito sa Apat din. bali 10. 10 ang... Ito rin ba kulay? ganyan din ang kulay. Yan na yan din yun. Bali 10 ang kulang dito. Ganito no? Ganito. Sa sa Kulaksin pa lang tayo bibilin. Wala na po. So, ito po kasi nilalagyan din po namin ng tiles to. Tsaka ito, idadamay na natin, di ba? Opo. Kabilaan, pati yung header. 10 tiles. Gaby, thank you. Ito mga karos, nasa City Mini Home Depot tayo. Ayan, kakatapos na lang po namin na mananghalian din ni Mrs. Ayan, kasama ko siya ngayon. Bali, ang in-order ko po rito, doon sa ginagawa po ni Louie doon sa may Block 9 Phase 3 na project natin. Wala pa po tayo nabibili na tiles para sa harapan ng bahay. Ito, bumili na tayo. Ayan, 7,400. Bali, 110 pieces na tiles na 40 by 40. Bali, matte tiles po ito. Ito po yung pwede po doon para hindi po masyadong madulas. Tapos bumili na rin po tayo ng 10 tiles na kailangan po ni Louie. Bali 10 pieces yon, 1,550 naman po yun. Yan, bali itong tiles na to for delivery po. Ang maghahatid po nito, tricycle na lang. Ayan, marami tayong ginagawa ngayong araw po na to. Ang dami ko na pong nagawa, ang dami ko na pong napuntahan. Nakapagsundo po ako sa bunsong anak namin na si Chanel, pati ng recognition ni Aki. At si Mrs. naman ay sasamahan ko po sa sa dental, papabunot po ng ngipin. Na kami ni Mrs. sa clinic. Yan, dito lang yan sa may punta. Yan, after po namin dito, pupunta naman po kami sa bilihan po ng panel dun sa may General Trias. Yan, tapos didiretso naman kami ng Anyana. Yan po. Bali yung tiles, wala naman po tayong problema kasi i-deliver po yun. Siguro nasa biyahe na rin po yung delivery. Yan, inupahan na lang po namin ng tricycle. Dapat tayo magre-renovate nito noon. Yun nga lang kasi marami tayong ginagawa. Hello po ma'am. Tapos na? Kagat lang ng langgam yan Hindi sinapak mo na. Yeah, okay na. Nabunutan na ng ngipin. Parang kagat lang ng langgam yan. Hindi langgam kasi laki mo. Ang sakit to. Wala yan. Kahit nga pabunot mo lahat eh. Hindi mo lang ako Yan, punta naman tayo sa Gentry. Yan, may susukatan lang po tayo pero wala naman tayong bibilhin. Then after nun sa Anyana project nga tayo. Bali dito na tayo muli sa San Juan dos General Trias. Yan, pasok lang po tayo dyan sa gate. UTAP Decoration Corporation. Yan. Enter the Dragon. Alright. Ayan, dito na tayo. Bali, pwede tayong gumamit na ang presyo niyan 1.2 ang isa. Yan, tapos pwede rin tayong gumamit nito. Ito para sa pwede sa Anyana, tapos yun sa project natin sa phase 1. Ayan. Para magaan-gaan lang yung gate. So explain ko na lang kung bakit ganyan yung gagamitin natin doon sa Anyana tsaka doon sa phase 1. So ang sukat niya 20 cm by 2.9 meters. 1,200 ang isa. Okay na po tayo rito. Bali, yung bibili nga po pala natin, babagayan po muna natin ng PVC panel. Hanapan natin siya ng kakulay. Tapos yung materialis po na yon, pang cladding po yun. So pang outdoor po siya, outdoor. So mas matibay po siya kaysa dun sa PVC ceiling panel na ginagamit. Yan, kadalasan yan yung mga makikita nyo sa may gate, sa design ng cladding. Yan. Tama na tayo ng Anyana. Tara. Yan, damo na tayo rito sa convenience store.
Yan, tubig at saka ano yan. May ice cream dyan. Binila kita ng ice cream. Oh, di ba? Ano ba ice cream yan? Oh. Pwede yan. Yan, anya na tayo, tara. Dito na po tayo. Wala kung may tao. Ano lang pala yan? Alin? Helmet. Ayan na. Kahapon nga po pala nasabi ko yata horizontal. Vertical po. Ayan, maraming salamat po doon sa nag-correct. Yan din po ang isang challenge sa pagbablog. Hindi po kasi scripted to. Yan, hawak natin yung camera. Kung ano yung may isip ng utak natin, yun po yung sasabihin natin. Maraming salamat po dun sa mga nag-comment. Dito na tayo. Dito na ulit tayo sa Anyana Project. Ayan, good morning nga po pala kila sir and ma'am. Good afternoon na. Good afternoon. Yan, bati mo na. Master Joe, good afternoon. Ay, magandang hapon. Yan. Yan, kahit ako nalilito na rin sa, sa bati. Yan, yung pinunta natin kanina dun sa bilihan po ng ating outdoor PVC na panel na gagamitin po rito, yung pang-cladding. Bali, dito po yung gagamitin. Ayan, sa gate. Medyo mahaba na po kasi to. Ang ang diskarte ko rito, yung gate po ay hindi masyadong bumigat. Ayan, gagamitan po natin ng panel para po kapag natapos, hindi po siya masyadong persado, hindi siya mabigat. So ito na nga po pala yung design. Bali naka-ano pa lang po to, naka-primer coat. So ito po yung design ng ating gate. So yun na rin po yung design dun sa gagawin nating handrail dyan sa may cantilever natin, sa may terrace. Kaya inumpisa na ni Master Jojo dito yung sa service entrance, at ginamitan po namin siya ng tubular hinges. Ayan. Ayan, tubular hinges natin. Ayan, itong bagay na to, yan ang papasok po dito. Yan. Pero kailangan po natin yan na naka-welding po siya. Yung kabilaan, taas, baba, kaliwat kanan, yung pagkaka-welding niya para matibay yung pagkakabit. Yan. Ito rin, lalagyan po rin po namin ng ano yan, ng cladding. So yun din po, yung panel na ilalagay namin dito. Yan. Pero dito, hindi na po namin ginawa yun. So bakal na lang po. Pero hindi naman po nalalayo yung design niya doon sa dalawang gate. Hindi naman nalalayo. Tsaka ito, hindi rin malalayo yung design niya rin. O ito lang. So gagamitan namin siya. Iniisip ko na lang kung kulay gray or kulay wood. Kasi gusto kong bagayan yun, no? Itong cladding na nakaano rito, na nakadesenyo. Kung ano yung magiging kulay niyan. Yan, meron tayong highlights na color niyan dito. Bin, good afternoon. Good afternoon. Hey Sandy. Good afternoon. Hey Sandy. Yan, tapos ito, yung ilalagay namin kisame rito, may pagka-gray din. So kung ano yung mahanap kong materyales. Yan, yung pasok sa ano rito. Yung pasok sa motif color. Yung color scheme ni Anyana sa mga bahay na nandito. Donis, good afternoon. Good afternoon. Ceiling framing na kanina nga po pala may mga dinala sila rito. Epoxy A&B. Nasaan yung epoxy A&B niya? Diyan, sa yun, ayun pala. Yan, epoxy A&B, polytop. Yan. Yan, mga materyales na galing sa hardware. At saka additional po na metal paring. Yan, mga metal paring. Ito yun. Yan, additional pa natin para rito sa ceiling framing. Yan, umpisa na ni Adonis yan. Tapos dito naman, unti-unti na po nilang ginagamit yung ating mga PVC pipe. So ito yung naging plano niyan. So nandito yung pinaka gutter natin, dito sa additional po na bubong na ginawa po namin. Bali yung pinaka downspout niya dito namin nilagay sa gilid. Yan, tapos sininsil po namin to. Yan, okay lang naman po sinsilin yan dahil malaking hollow blocks yung ginamit po namin dito. Tapos ipinasok po namin sa pader. Tapos ayan, nakabaon na rin po yan sa flooring. Then ito yung aming cut spacing. Yan, para kapag natapos to, malinis siya tingnan. Tapos syempre, yung kulay orange na yan, pipinturahan na lang po namin ang kakulay po ng mga pader.
And dito may ceiling framing na rin dito. Tapos ito nga po palang sukalo na ginawa nila rito. Gawa po yan sa buhos. Yan. Tapos mga natapos nila kahapon. Yan, may flashing na. Tapos yung flashing po namin nakabaon po sa pader. Yan. Yan, nakabaon po yan para maiwasan natin yung pagpasok ng tubig dito sa mga ano natin, outside wall. Papasok dito sa loob. Bali mga karoos, doon nga po pala sa nag-comment. Yan, maraming salamat po sa comment ni sir. Bali meron siyang comment regarding po sa aircon. Yung outdoor po nito, doon po dadalhin sa likod. Kaya po ito, hindi pa tinatapos. So magbabaon po sila dyan ng tubo, copper tube. Then dito ilalagay po. Yan, dito po yan ilalagay. Yan. Yung kanyang indoor. Ang ibabaon namin, ang iaabang po namin, yung water line. So yung release po kasi ng outdoor, nagre-release po ng tubig yun. Yun ang ibabaon namin palabas, papunta po dun. Yan. Isa nga rin po pala sa materials, bumili rin po kami ng blue pipe. Yung para sa ano po, sa aircon. Yan, mag-uusap na lang po sila sir dyan at saka si ma'am regarding po sa magiging additional cost kasi pina-ocular na po natin to. Tapos doon nga sa nag-comment, huwag naman daw ilagay sa harapan ng bahay. Yun, minababuti po namin na huwag po talagang ilagay. Kaya nga nagpa-ocular kami. Yung nakaraan, nag-discuss lang ako kung saan yung parang pinakamagandang location na convenient na rin po sa may-ari kapag nagpa-aircon cleaning siya, nagpa-maintenance, na hindi na siya mahihirapan. Pero hanggat maaari, mas maganda nga po talaga na nakatago po yan, yung mga outdoor unit na yan. Hindi naman po dapat nakikita sa labas ng harapan ng bahay para nakikita pa rin yung disenyo. Yan, nag-ano na po kami dyan, plinano na po namin. Yan, maraming salamat doon sa nag-comment. Pero yung dito sa harapan po ng bahay, yan yung dito po. Ito kasi magkakaroon ng bintana yan dito. Pero pwede naman po ilagay dito yung aircon, yung indoor unit, pwede naman ilagay dito. Pero may abang din doon, pwede din ilagay doon. So para maiwasan po na yung outdoor, pwede siyang ilagay po rito sa ilalim. Para hindi naman kita, or pwedeng doon nga, kita nga lang sa harapan ng bahay. Kung dito naman po ilalagay, pwede rin naman po dito. Yan nga lang, minsan kasi yung brace nun, tapos yung outdoor unit medyo naka-usli. Tsaka kapag ka ginamit to, yan, yung hangin, no, yung binubuga, kaka-apekto rin. Pero yung plano, pwedeng dito or pwedeng doon. Dito regarding dito sa living space. Pero yun doon sa taas, yan, pwede nating maitago. Ito yung ano, galing sa hardware. Yan, 3-port to, na ibabaon po sa flooring at saka sa wall para nakatago po yung sa release ng aircon. Yan. Si Kuya Richard, ano? Hindi ka nakita? Si Kuya Richard? Ay! Pero pumasok na umaga. Tapos umuwi. Umuwi. Oh, emergency. Yan. Eh, sana okay lang si Kuya Richard. Ayan, bali tinatapos lang po nila yung sa bubong, downspout. Yan, isa-isa. Yan, bukas nga po pala marami po kami dito. Yan, masaya dito bukas. Yan, madami-dami kahit pa paano madadagdagan kami. Yan, ito lang po muna yung update natin dito sa Anyana project. Binalikan namin si Louie rito. Bali may deliver tayo ng tiles. Ayan po. Yan po yung pinuntahan natin sa City Mini Home Depot. Nasa 110 pieces po yan. So 110 pieces muna. Kung sakali magkulang to, follow na lang. Yan, dito po yung gagamitin sa floor area. Color gray. Tapos ito naman po yung dumating na additional na 10. Yung iba nagamit niya na. Ayan. Yan, pati ito lalagyan po din. Yan. Taas. Tapos ito. Yung cladding pa rin. Halos makukompleto na.
Pagas muna tayo. Ito, dala na natin yung owner. Maghahakot tayo sa phase 4 ng mga gamit po ron para tuluyan ng lumuwag. Pagas muna. Dito na tayo sa phase 4. Ayan, pull out na ng gamit. Ang iiwan lang natin dito yung mga pang retouching, no kuya? Yung pang retouching lang. Ito, pull out na rin po ito. Hindi naman ganun kadami yung ano yun namin tatanggalin. Halos sa malinis na. Ayan. Halos malinis na. Kaya habol na natin yung turnover natin na project dito sa phase 1. Yung ibang mga gamit niya na nandun sa bodega, nilipat na po namin lahat dito. Yan, napaka-busy ng araw po na to. Sobrang busy. Kasya. Yan. Yan, bali mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, maraming salamat po muli sa walang sawa niyo pong suporta dito po sa aming channel. Yan, ito, paalam po muna. Op, yeah. Yan, dyan na lang yan. Hindi na mapapasayan. Okay, dyan na muna. Ay, yung ibang mga gamit na yun. Ay, pasok na namin dito. Ayan, yung foam, nandun na sa taas. Hindi ko na binuksan yung ilaw. Ayan, may pakita lang dito sa vlog para mapanood din ni client. Tara.